Kung sila po ay gagawa lamang ng nais nating gawin lahat, malaman ang katotohanan sa likod ng karumaldumal na pagnanakaw na ito, okay po yun eh. Nakita po ninyo kung anong ginawa nila nung sila ang nasa majority. Ano po ang ginawa nila? Natanggal po kami, okay lang sa amin po, nangyayari naman po sa buhay ng Senado yun. Acceptable po sa amin yun. Pero ang una lang tatargetin, dahil nga sa Blue Ribbon. Na kalaban, gusto kang alisin ng mga yan, yung NBI hindi pumasok, sila ng gulo, sila nagpaputok. Ang nagpapasok ng NBI sa Senate premises, mahigit 20 agents, ay si Senator Soto. Okay, urin muna natin itong press conference ni Senator Marcoleta at ni Senator Alan Peter Cayetano sa nangyari ngayon sa Senado. Ito po, panoorin po natin ito. Play. The Senate President and Senate Pro Tempore with 12. Pero hindi pwedeng Senate President. So dapat, ang pinupok ni Senator Win is that the motion is lost. Kasi 12 lang eh. Kami, nung nag-declare kami, all seats vacant, 13 kami. Kaya pwede. Okay. So having said that, democracy is messy. But we have to embrace the democracy. We have to embrace. So sabi ng Constitution, walang political dynasty. Pero may political dynasty sa Pilipinas. Ibig ba sabihin, sunugin na natin buong Pilipinas? So sunugin na natin ang Senado because hindi nila gusto kung sino. Ito na yung rest back nila. Senate President. Pag sila nag-walk out, okay lang. Medyo mahina yung volume ha. Lakasan nyo lang yan sa cellphone ninyo. Pag kami hindi dumating, ayaw magtrabaho. Correct. O ano sabi nila? Ayaw namin magtrabaho. Sabi nila, maiipit yung mga general sa CA. Sabi nila, kawawa yung mga pasyente sa ospital, kawawa yung mga estudyante, etc. O nung nag-session sila, may 12 sila. Sabi nila may quorum. Anong ginawa nila? Nag-CA meeting ba sila? Technically, they can have a session till tomorrow. Hindi. Nag-adjourn sine die. O, pinasaba nila yung yung sa ospital, sa pasyente. Correct. Nasa agenda yun. Pwede lang pa. Hindi nila pinasa. So makikita mo, they're talking about power. We're talking about what is right. Yung katotohanan. Napansin nyo kanina, if they attended today, then na-test nila yung credibility. Ito ang ayaw lumabas. Diba? Why would you call, ang nakalagay sa rules dito, kapag ka may problema ang security ng Senado, you can ask law enforcers, pati police for help. Kita nyo gaano kadaming police na sa labas. Saan ka nakakita, Secretary of DILG ang papatawag? So, si Senator Win wants to be Senate President, but he's exercising all kinds of immaturity to our democracy. Papayag siya, 12 lang. Papayag siya, acting SP, samantalang nakalagay dito, you can only have acting SP pagkapatay na o walang SP. Papayag siya na ang tatawagan niya, Secretary of Interior, para dito. Anong image ng Senate? So, dun sa inyo na buhay pa nung martial law, o anong ibabalik natin yung ganun image? It was a different time. There were different circumstances. So, ang sagot ko, Jessica, doon, they have to deal with it. And I have to deal with it. But I have to assert my authority as Senate President. Now it's up as Senate President. Now it's up to the employees ng Senate sa konsensya nila. Kasi alam naman nila kung sino nagsasabing totoo. So now it's between power and truth. The truth is, and all of you know this by your heart, there are 24 senators. So you need 13 for a quorum and for a majority. Eto, tanong ko sa inyo ha, kung napasa nila, quorum, 22 daw, 12. Ilan ang kailangan para ma-impeach ang isang opisyal? 2/3, 16. Okay? So, mga aresto sila ng 6 na senador, i-convict nila kung sino gusto nilang convict. Sasabihin nila, nakakulong yung 6 eh. So, ang quorum namin is based on 18. So, based on 18, 10 lang ang quorum. 12 is 2/3. Yan ang kasunod nito. O, anong kasunod? PI upon us. So, hindi biro yung kasunod to. Hindi ito labanan ng si Soto o si Cayetano, si Gatchalian o si Cayetano, ang Malacanang at Senate. Hindi po future ng ating bansa ang at stake dito. Kaya hindi masagot diretsyo ng Malacanang at ng 11+1 kung anong pinanggagawa nila. Sabi nila, ekonomiya yung issue. Ayaw naman nila mag-usap tungkol sa ekonomiya. Sabi nila, impartial daw yung trial, kailangan impartial. O may nakita na ba kayong partiality sa amin? Is there anything in my reputation? Sabi nila, yan si Alan nangahagat ng amo niya. O unang-una, hindi ko amo si Vice President Sara. Pangalawa, kaibigan ko siya, pero hindi namin parating nagkakasundo sa politika. O, so wala naman pala silang angal sa impartiality ko. O, bakit mo yung sinasabi? So, Ma'am Jessica, the point is, for their convenience, the media, the Constitution, Senate should bend backwards. I don't think so. I think they should follow the law.
isa na lang po. Anong reaction nyo nung sumipot po rito kahapon si Senator Escudero? Ang nagtanong pala si Jessica Soho. Thus nagkaroon po ng majority yung dating minority. I'm And you are praying for now him. the minority. I know his circumstance. Many people close to me said a lot of things last night. At ang sabi ko, kung alam nyo lang ang pinagdadaanan ng bawat senador, alam mo ang pinakamabigat sa akin, I'm just human but pinakamabigat sa akin, pag lalaki umiyak. Kasi lalaki din ako eh. sa buong buhay ko, twice ko lang nakita umiyak dad ko. Nung EDSA Revolution and then one more time. 2 beses ko lang nakita umiyak ang dad ko. Nung nag-pass away dad ko, yung minuto na nag-pass away siya, lalabas yung luha sa mata ko, sinabihan ako ng uncle ko, you're the man of the house, you have to take charge. Kumbaga, hindi ka pwedeng umiyak. So makita ko yung kapwa senador na umiiyak, na may kaso sila, na hindi sila guilty, pero pinipilit silang sumunod. Mabigat sa akin yon. So hindi ko isa-isahin kung sino-sino yung mga yon. Yung isang binanggit ko nga kanina, walang kaso. Pero natakot na mabanggit ni Senator Lacson. That's the reality we're doing now. So I ask all of you, akala ko ba, sabi niyo, ang gusto niyong mga senador, Salonga, Tanyada, Recto, Miriam Defensor Santiago, okay, then help us. Correct. Because that's not what is happening now. Di ba? Para kaming grupo ng konsehal o ng mga barangay kagawad na tinatakot Kaya ng pala bigang takot. mayor. That's what's happening in the Senate now. You may disagree with me, you might not like me, but you know in your heart, I am telling you the truth. Yun ang importante. You know in your heart, I am telling you the truth. Tama, yan. So that's my reaction. I'll keep to myself my feelings, but I tell you honestly, Jesse, Yung mga media, kayo kasi yung dahilan eh. I love him as a brother. Alam ko yung pinagdaanan ni Hart. Alam kong ama siya na yung nagtatanong yung anak niya anong nangyayari. So I'm praying for him. Marie Sumariang, GMA7. Of course, the Cayetano block and the Gatchalian block now are both insisting that you are right. Ano po ang magiging susunod ninyong hakbang? Lalapit po ba kayo sa Korte Suprema para maresolba po ito? Sila ang dapat pumunta sa Korte Suprema. Pero hindi nila gagawin yon dahil alam nilang mali sila. Why would that's a trap for them that they want me to go immediately to the Supreme Court because they know it will take time. Maniwala po kayo, pag may inaresto pang 2, 20, tapos majority na naman kami, mag-iimbento na naman ng iba yon sila. So that's why I'm saying right now, no violence. I'm not calling for any kind of civil disobedience. I will calmly, actively fight for the rights of the Senate, rights of the duly elected Senate President, and appeal to people's conscience. Diba? I mean, some things like this take 1 day, some things 20 years, but so be it. Ang role ko po ngayon ay paglaban ng Senate, paglaban yung totoo. But, naawa ako sa mga magbabar exam pag hindi nagsalita yung mga dean. Kasi ngayon, as you said, kampo ng Gatchalian, kampo ng Cayetano. Ngayon kasi, parang inaano nila, sinong Marcos, sinong Duterte. Siguro naman, the Philippines is bigger than just 2 issues and 2 personalities, di ba? We can start deciding what's right or wrong per issue na hindi ka nababash ng kalaban o kakampi mo. Di ba? Yun ang problema. Sir, just a follow-up. Can you just expound on what you mentioned a while ago that sometimes you have to bend the law to please Malacanang? Are you saying na Bend the Malacanang has a Constitution. hand on this? That's why nagkaroon ng 12 sa kabilang kampo? Or what are you, what is your reason for saying such? So, Senator Jinggoy told the Senate media, di ba? At the right time, susunod na kabanata, ilalabas sa inyo yung ebidensya ng mga tumatawag sa kanya, nasa kabinete yung mga yon, na ino-offer nga na wala na siyang kaso, na basta't wag siyang aalis. That Grabe. was not the first time that happened. It happened in February nung si Senator Legarda. At least 3 o baka 4 silang tinawagan. Etong 11 nagmi-meeting to with Malacanang. Etong kahapon na nangyari, coordinated yan. Di ba? I'll stop there kasi it's obvious naman eh. Di ba? So, but let me say this, that's the problem. The President keeps getting wrong information. Pati yung 11, yun ang sinasabi. Na kalaban, gusto kang alisin ng mga yan, yung NBI hindi pumasok, sila ng gulo, sila nagpaputok. Ang nagpapasok ng NBI sa Senate premises, mahigit 20 agents, ay si Senator Soto. Grabe. Kompleto kami ng CCTV yan. Ang nanggulpe, NBI. Tapos naka-full battle gear sila Wednesday piniligiran. Pero lahat yan ay on the record at lahat yan hindi dumadating sa Pangulo ang tamang Information. For Senator Marcoleta, sir, with all due respect, the media felt you made a sweeping accusation against the media na sabihin niyo po na bayaran ang mga media. Can you just clarify the statement and kung ano po yung ebidensya ninyo para sabihin na bayaran ng media? Pwede niyo bang i-play yung statement ko if I said that exact sentence? Baka hindi ganun ang pagkakasabi ko.
Diniretso ko ba, media? Gano'n? Oh, gusto ko lang marinig muna para ang dami nyo. Parinig ka lang. Ha? Na? O yun. Kasi sabi mo, media, parang lahat na eh. Hindi ko nila lahat. Kasi, I'm coming from deep frustration. Ito na, umpisahan ko na eh. I was using the example in the rally of the INC last July 13 yata, yung 2025. Ito sa 2 million crowd gathered in Luneta. Rally ng INC yun. And I am one of the 4 speakers. So kung January 13 yun, January 14, I was expecting that will be reported. Nireport naman talaga. Ang banner, 2 million crowd gathered in Luneta. Except for the fact that I was the only one among the 4 speakers who provided the context of that rally. Correct. That rally kasi called for the rule of law, the due process of law, and then the INC, the INC's position is for us to stop all these impeachment proceedings and let us face the problems of this country. They took the statement of the president, kasi sinabi ng president noon, walang ibubunga mabuti sa atin yung impeachment, napakarami nating problema ang inaharap. The INC supported that statement. So, sabi nila, tama yon. So, mag-rally tayo, support the president. And more than that, kailangan nating emphasize ang rule of law and due process. Ako yung nag-provide ng context na yun because hindi dahil sa ako lamang ay ang abogado sa INC. Marami po kaming mga kapatid na abogado sa INC. Kaya lang ako lang ang nagkataon na member ng Congress. So I was in a better position to explain how the rule of law and due process are being violated. I spoke for about 45 minutes in that rally. Ano po yung pinaka-influential po nating mga malalapad na dyaryo? Philippine Inquirer and Philippine Star. Yung nag-report po ng incident na yon sa Philippine Star, 8 reporters. Pinagsama ang isang... They work on only one report. 8 reporters. On the other side, Philippine Inquirer, 3 reporters ang nagsama-sama to develop that story. So 11 reporters saw it. 11 reporters heard it. Alam niyo, wala man akong pangalan doon. Kahit na yung acronym lang ng pangalan ko, alam mo, may naglagay. Narinig namin si RDM. Baka sakaling tanggapin ko na po yun. There were senators na nagpunta doon. They were not invited. Basta nagpunta lamang doon, nasama sa crowd, naispatan ng mga reporters. All their names, nandun po sa report, including their middle names. The Senate President at the time is si Chis Escudero. Nagbigay lang ng isang maikling text. And he earned 3 paragraphs in that report. I'm airing my frustration. Bakit naman po ganun? 2 malalapad na dyaryo, if we are for the truth, kagaya ng sinasabi, pinagtatanggol ng Senate President. How come 11 reporters did not see me and did not hear me as though I did not exist on that day? I spoke for 45 minutes. What do you say? Meron po bang basis yung frustration ko? Hindi ko po nila lahat. Wala akong sinabing the entire media ay bayaran. Wala po akong sinabing ganun. Maybe I had some frustrations with PRs. Ang mga PRs kasi silang gumagawa niya. They spin all this. They control some narratives. Kung ang basihan po natin ay katuwiran at katotohanan, kagaya po nung hinanap naming pilit dito, yung katotohanan sa flood control. The media, the members of the media, is in a better and powerful position to help us. Correct. Kasi talagang nandyan kayo eh. Hindi po kayo, walang batas po na pipigil sa inyo. Kayo lang po ang industry na malaya na wala pong magkakartel ng rights nyo. That's why you are called Fourth Estate. Ganun po ang kapangyarihan ninyo. And kinikilala po ng gobyerno natin yan. Kami po kinikilala din namin yan. Kumisan nga ayaw namin magbalat sibuyas kahit na kung anong pinagsasabi sa amin. Pero mga tao din kami na napuprostrate din eh. Kamukha nung nangyari itong kaganapan natin kahapon. Sino pa po ang nag-ulat na yung kaso po ng Abilino versus Cuenco cannot even be applied? Sabi ko nga kanina, even bar flankers hindi nila tatanggapin because that was not applicable. Pero yun na sinasabi ng mga nag-stage ng power grab kahapon. Alam po ninyo yung doktrina na itala ng Korte Suprema doon po sa Abilino and Abilino versus Cuenco, tsaka po yung binanggit nila
ng presidente pa si Senate President Franklin Drilon. Ang doktrina po ganito pag merong isang miyembro ng Senado na wala po sa bansa, kaya nang nangyari sa Abilino versus Cuenco, isa po yung wala nung panahon na yun. That was March 21, 1949. So 23 lang po. Nagkataon, meron pa pong isa na nasa ospital, kaya 22 lang po yung panahon na yun. So pwede na po yung 12, dahil wala po yung isa. Ang sabi po ng Korte Suprema, because they are outside the country, they are outside the coercive jurisdiction of the Senate. Nangyari din po sa mga LGUs yun. You have to look at the cases of La Carlota cases. Yun pong Zamora versus Carvalho. Mga ano po ito? Mga local government cases. Ang sabi ng Korte Suprema, pag wala po sa Pilipinas, they're outside the coercive jurisdiction of their sangguniang bayan. Ganon din sa panahon po ni President Franklin Drilon. Alam po niyo kung ilan yung outside noon ng bansa? 4 na senador po yung wala. 11 po pwede ng quorum. Pero yung nangyari po kahapon, ang basis po is 24. Kung makakapagsabi sa inyo na si Senator Bato ay wala na po sa bansa. Gusto lang po nilang pilitin na tanggalin na po rito sa ating bansa at dalhin na po sa dihig. Yun po yung totoo. Si Senator Jinggoy naman po, nandito pa rin po. Nakadetain sa ating kulungan, sa ating bansa. 24 pa rin po. Pinipilit po nila na i-apply po yung mga bagay na hindi pwedeng i-apply. 13 po ang majority. Lahat po ng ginawa nila kahapon, all motions, all actions that they did yesterday were illegal, unauthorized, unconstitutional to say the least. Correct. Ba't po nagmamadali silang ganun? Ayaw po nilang matuloy ang pagdinig sa araw na ito. Kaya po kinuha nila kagad yung Blue Ribbon. Yan po yung pinagtatakpan nila. Ako po hindi ko pinagpipilitan ng sarili ko. Kung sila po ay gagawa lamang ng nais nating gawin lahat, malaman ang katotohanan sa likod ng karumaldumal na pagnanakaw na ito, okay po yun Nakita po ninyo kung anong ginawa nila nung sila ang nasa majority. Ano po ang ginawa nila? Natanggal po kami, okay lang sa amin po, nangyayari naman po sa buhay ng Senado yun Acceptable po sa amin yun. Pero ang una lang tatargetin, dahil nga sa Blue Ribbon. Tingnan po ninyo, kinuha nila yung Blue Ribbon at nagsagawa kagad ng kung anong announcement na walang pagdinig ngayon at naglagay pa sila ng isang schedule para sa susunod na araw. So naguluhan nga po yung mga inimbita namin, talagang gusto nilang gawin. Lahat manggulo, gagawin lahat para sa ganun mapagtakpan nila. Yung direksyon na tinutungo natin para malaman natin ang katotohanan. Yun po sana ang gusto kong ipakiusap sa inyong lahat kung talaga pong minamahal natin ang ating bansa. Sapagkat ang pinag-uusapan po, hindi na tayo dito. Ang pinag-uusapan po natin ang kalagayan ng bansa natin sa darating na panahon. Ngayon po alam na natin kung anong nangyayari na sa bansa natin. Ang inflation rate ngayon, alam na po ninyo, 7.9%. Magbilang na po kayo ng mga ilang araw na lang, magiging double digit ito. Alam naman po ninyo kung ano magiging epekto nito. Outstanding debt natin, 18-point-something trillion investment. Gaano po ang porsyento na ang ayaw na mag-invest dito sa ating bansa? Higit sa kalahati. More than 50%. Wala na pong gusto. Sapagkat nakikita na po nila ang instabilidad sa ating bansa. Hindi pa po tayo gagawa ng paraan para ayusin natin. May nagtanong po sa akin noon ano po ba ang dahilan bakit hindi pa po tayo, hindi po kayo magkaisa alang-alang sa ating bansa? Sabi ko po, ako ang ayaw makipagkaisa. Alam po ba ninyo ang unang susi para tayo magkaisa? Kaming lahat sa Senado ay magkaisa. Umpisahan po natin ang flood control. Pananagutan po namin lahat ito. Tama yan. Ito'y marisolba sa lalong madaling panahon dahil ang taong bayan po ay naghihintay po ng kasagutan sa kanilang katanungan. Pera po nila ito. Bakit sila po matagal na panahon nagbulag-bulagan, nagbibingi-bingihan, parang mga pipi pa? 10 buwan ang nakaraan, meron po ba kayong nabalitaan? Na binuksan? Hindi po. Gumawa po pa silang napakaraming dahilan na huwag nang ituloy. Saan po kayo nakakita ng gano'n? Yun po sana yung gusto kong ipakiusap sa inyo. Yung katotohanan lamang po, without fear or favor. Saan kayo nakakita po ng isang partial report? Napaka-importanting report. Alam po ba ninyo kung nung, kaya hindi kami makapirma-pirma ron? Akala po ba ninyo binigyan kami ng kopya ng partial report na yun? Hindi po. Binigay lang po sa amin ay isang link. Kami ang magpiprint.
Pagkatapos babasahin namin, binigyan nila ng instruction daw yung mga staff namin. Hindi pa po kami ang kinausap mga staff. Kapag yung mga principal ninyo ay pumayag at okay sa kanila yung partial report, ibababa namin yung last page, yung signatory page, signature page, pipirma ang principal. Paano kung papalitan nila yung bang bahagi ng report na yun? Alam pa ba namin? About 400 pages more. Kasi nakalagay lang po, watermark, nakalagay. Paano kung palitan po yung mga pahina doon? Ilang importanteng mga bahagi doon. Ano pa po ang alam namin doon? Tama po ba yung ginagawang ganun? Kaya po kami ayaw pumirma. Ewan ko po, yung ba yung pumirma. Pero ako sabi ko, unang-una hindi kumpleto. Paano ako pipirma sa isang report na hindi kumpleto? Pangalawa, wala man lang, kahit na po pasintabi lang na may pumirma kung kanino galing ito. Wala po eh. Link lang po eh. Link. Kami po ang magpiprint, makikita nyo may watermark. Pwede nilang i-deny yun. Hindi naman yun ang binigay namin sa iyo. Pero nakapirma na kami. Ibababa sa opisina namin yung signature page, doon kami pipirma. Sapagkat alam na namin, nabasa na namin. Paano kung papalitan nila yung ilang bahagi o yung buong kabuuan ng bahagi na yun? Tama, Lang tama. sa pagiging parcel. Bakit po ninyo ibibigay na kondisyon yun para magpatuloy ng pagdinig? Napakarami ko pong pangalang ibinigay sa kanya. Tawagin mo si ganito, tsaka si ganito, para makompleto natin ito. Alam mo yung ginawa niya? Ako pa po ang binugbog niya. Kung ano-ano pinagsasabi sa akin. So, pasensya na po kung ako'y nakapagsalita ng ganun. I did not mean it. Ito po ay dahil sa frustration ko sa nangyari at sa nangyayari pong nakikita ko. Ang gusto ko po, makatulong kayong lahat para yung katotohanan. Ang katotohanan lang po importante rito. Wala na pong iba. Kapag ang pag-uusapan po natin hindi na katotohanan, hindi na po ako sasali doon. Yun lang po masasabi ko. Maraming salamat po. Papangalawahan ko lang yung sinabi ni Sen na pasensya na kayo, yung frustration, we're human. But if you notice a while ago, kaya nga sinabi ko dun sa mga Marines, Attorney Linggot, let's not talk general. Mag-name kayo. So for example, ilan sa mga lumalabas ay PR, hindi media. Pero may media personality din. But just to share his frustration, meron na radio personality and news anchor, hindi Channel 7. Nandito, nung nandyan yung mga pulis, ang sabi niya kay General Aberin, Sir, yung ordinaryong tao sa bahay niya, pag may warrant of arrest, di ba dire-diretso ka sa bahay, isa-serve mo? Dito hindi nyo ma-serve. Ordinaryong bahay ba ang Senate? This is one of the biggest news channels at experience anchor to. So kung ikaw nanonood ka, kilala mo yung credibility ng stasyon at yun, hindi ka ba medyo di ba? O the same radio station naman nila, kanina pinapanood ko sa loob. Expert, tama yung 12. Yun lang nakabaranda sa nila. Okay. There are probably 1,000 legal experts in the country. Many disagree. Kung ikaw nanonood, expert 12. So, yung pong sinasabi na, if you look at all these newspapers, not all, I haven't read everything, it's legitimate news, kahit yung front page na Cayetano, Aplaza, and Robin, kinakasuhan sa obstruction of justice. Pero so far, yung binabasa ko walang nakalagay dyan na mismong si Secretary John Vic Remulla at yung PNP, nung May 13 ay nagsabing, sila mismo nagsabi, walang warrant of arrest, wala silang arrestuhin. So, paano naging obstruction of justice na pinigilan mo yung mag-a-arrest kung wala naman nag-a-arrest? Oh. Alam nyo rin, dahil ni-report ko sa inyong lahat, na sinabi ng NBI may warrant pero hindi kami binigyan ng kopya. So, kung may warrant kay Jessica Soho at hindi ako binigyan ng kopya at pinauwi ko siya ngayong hapon, walang obstruction of justice yon, di ba? Pero kung binigay nila sa akin ng warrant at sinabi ko, sandali, nakaprotected dito sa Senate, and then pinatakas ko, may obstruction of justice doon. So, hindi mo masisi sa amin na hinahabol din namin yung old style ng reporting na buo yung storya. Di ba? Hindi clickbait na eto, tapos sa susunod na araw sasagutin, etc. Having said that, it's not a perfect system. Many of you can't reach me. Di ba? Because it's a fast-paced news and you have to get the news. So, let's just bear with each other. But as Senator Marcoleta said, no, he meant it in the context that there is PR and there are things we need to balance, but he didn't mean that most or many.